Isang magandang hapon po mga kapatid. Muli po ay nagbabalik po ang ating Grace Everyday. Medyo nahinto ng sandali sapagkat nagpe-prepare po kami kasi ng ibabahagi sa inyo. At isa nga po itong napapag-usapan po namin ay patungkol sa mga propeta ng Lumang Tipan. Alam niyo po, napakatagal na panahon na po ito. Itong mga propetang ito. Bago po tayo magsimula ay siguro magbigay po ako ng background po patungkol sa Biblia, no. Ito po kasi nung panahon nila ay wala pang chapter o mga verses. Kaya mahirap, kung mapapansin niyo po sa Lumang Tipan, kapag po nag-share sila, binabanggit po ng mga nagkukotay bahagi ng kasulatan. Wala pa po kasi mga chapter o verse para matandaan yung aklat na gusto nilang i-share. Saka napakahirap po, especially kung sa Lumang Tipan ng pag-uusapan sapagkat napakaraming aklat at makakapal po. Marami pong aklat ang Lumang Tipan. So kung papansinin niyo po ay mahirap po maghanapin yung mga mensaheng ibinibigay nila. Ang kagandahan lang po ay nagkaroon po sila ng pagsasaayos. So nilagyan nila ng chapter, nilagyan nila ng mga verses. At yung tinutukoy po natin yung panahon ng tinatawag nilang major prophet at minor prophet. Wala naman po kasi yung Lumang Tipan yan. Lahat po sila ay propeta, lahat po sila ay pinagkatiwalaan. Pero ganun pa man, siguro ang pinagbabasihan po yung kanilang mga pahayag na umabot ng ilang pages at ilang taon po silang naging propeta. Kaya po siguro yun ang pinagbasihan. Pero dito nga po mga propetang ito ay ginamit ng Panginoon yung panahon ng Lumang Tipan. At sila po yung nagpapaabot ng mensahe ng Panginoon. Direkta po yung galing sa Panginoong Diyos, ibinabahagi nila kung ano man pong lugar yung kanilang pupuntahan, kung saan ay ipinadala sila ng Panginoon. Sige po, puntahan po natin ang aklat ng Nahum. Ang Nahum po si Nahum po ay ipinagdiriwang niya yung pagbagsak ng Ninibe sapagkat yung panahon na yun, ang Ninibe, ang pununusod ng Assyria. At ito pong Assyria ay matagal ng kaaway ng Israel. Itinuturing na katuparan sa kahatulan ng Diyos ang isang malupit na pagmamataas ng bansa, ang pagbagsak ng Ninibe noong matapos ang ika-7 siglo BC. Ito po yung kaaway ng Israel, ang Assyria. At ito raw po ay mapagmalaking bansa. Siguro noong panahon na yun, napaka-makapangyarihan. At pinagbabasihan nila yung kanilang mga mamamayan na napakarami. At siguro ito po ay masasabi natin na asinsadong bansa sapagkat sabi nga dyan, sila yung mapagmataas. Kasi pag ang isang bansa naghihirap, hindi naman pwedeng magmataas yung bansa na yan. So ang Ninibe po ay nung panahon na yun ay mapagmataas na bansa ayon dito sa binanggit nung sumulat. Itinuturing ng katuparan ng kahatulan ng Diyos sa isang malupit at mapagmataas na bansa, ang pagbagsak ng Ninibe. Dito po sa ating chapter 1 po ng Nahum ay kahatulan sa Ninibe. Chapter 1 verse 1 to 15, yan po yung kahatulan sa Ninibe. Sa chapter 2 verse 1 to 3, chapter 2 ang pagbagsak ng Ninibe, tsaka chapter 3 verse 19. Ito na po yung kanilang pagbagsak sa chapter 3 verse 19. At mayroong mga sinulat dito sa aklat ni Nahum na binanggit ni Nahum kung ano yung katangian ng Diyos noong panahon na yon. Binanggit niya rin yung pagkapuot ng Diyos. Na ang Diyos ay hindi laging nahabag. Nagagalit din po ang Panginoon. Siya po ay napupuot ng panahon na ito, humahatol ang Diyos. Lalo na kung ang bansang ito ay hindi kinikilala ang kapangyarihan niya.
ang kanyang mga salita na sinasabi ng mga propeta. At isa sa mga sinulat ni Nahum dito ay sinabi niyang hindi madaling magalit si Yahweh. Sabi niya sa chapter 1 verse 2, 3, ngunit siya'y lubang makapangyarihan. Tiyak na parurusahan niya ang sinumang magkasala. At sa chapter 1 verse 1 to 6, dahil nga itong Assyria ay isang bansang palalo ang bansang ito at marahil ay dahil sa kanilang kakayanan na gapiin yung kanilang mga kaaway. Kaya ganun sila kataas, ganun sila ganun ang kanilang puwersa, sobrang malakas po. Hindi basta-basta matatalo. At ito po yung sinabi ni Nahum sa chapter 1 verse 6, sino ang makakaharap sa galit ni Yahweh? Sino ang makakatagal sa matindi niyang puot? Bumubugang parang apoy ang kanyang puot, batong malalaki ang kanyang nadudurog. At sinabi niya pa sa verse 7, napakabuti ni Yahweh, siya'y kanlungan sa panahon ng kagipitan. Tinatangkilik niya ang nagpapaampon sa kanya. So, hindi na po natin babasahin sapagkat dito naman po sa chapter 1 ay ipinakita yung puot ng Diyos ni Yahweh. At dahil nga itong Ninibe ay hahatulan, ipinahayag ni Propeta Nahum noong mga panahon na yon. So nagkaroon ng katuparan sapagkat yung bumagsak po ang bansang ito sa chapter 3 po. Sa chapter 2, tinakda ang pagkawasak ng Ninibe, kung mababasahin po natin dyan. At sa chapter 3, verse 19, ito po yung binanggit. (3:19) po ng Nahum. Wala man lamang gumagamot sa iyong sugat na maluba na nagnanaknak. Lahat ng nakakabalita ay sinapit mo ay natutuwa at pumapalakpak pagkat ginawa mo silang lahat na napakasama. So ito palang Ninibe naging masamang impluwensyang bansa. At anong sila ay bumagsak, ang kanilang bansa ay pinarusahan ng Diyos, ay maraming kalapit na bansa nila ang natuwa sapagkat itong makapangyarihang bansa na dating hindi basta-basta natatalo ay hinatulan ng Diyos. Kaya mga kapatid, itong aklat ng Nahum po ay napakaikling chapter 1 lang po hanggang chapter 3, pero dahil ito'y matagal ng panahon, ay kung idadalin din po natin sa panahon natin ngayon, hindi lang po isang bansa ang pinarusahan ng Diyos na nagkaroon ng COVID-19 po. Kung papansin nyo, buong bansa po ang ipinaranas ng Diyos itong salot na ito. At marami po ang alam naman po natin kung ano po ang nangyari at hanggang ngayon po ay hindi pa po nawawala itong salot na ito. Pero ganun pa mga kapatid, makita rin po natin makita natin yung katarungan ng Diyos. Kasi hindi habang panahon siya ay mahabag, hindi habang panahon siya ay magiging mabuti. Kasi gagawin ng Diyos yung pagiging makatarungan niya. Kaya po, yung pong paghatol po ng Diyos, yan po ay resulta ng pagiging makatarungan niya. Makatarungan ng Diyos kaya siya humahatol. Kaya po may paghatol dahil siya ay makatarungan. Hindi niya po kinukonsinti yung ating mga kasalanan ng mga bansa at hindi niya po ito pinapayagang mamayani o sinasabi natin na mamayagpag. Hindi pinahihintulutan ng Diyos ang kasalanan. Kaya po itong aklat ng Nahum ay nagpapakita rin na nung panahon na yon, kapag sila ay nagpahayag, especially pagka mahirap kasi po magpahayag ng hindi galing sa Diyos nung panahon na yon. Kasi meron tinatawag po silang
bulaang propeta. May propeta na galing na totoo at merong bulaang propeta. Ito naman po mga bulaan ay nagpapahayag na hindi naman talaga galing sa Diyos. So maaring pinapahayag nila ito sa sarili nilang sarili ng galing at hindi ito galing sa Diyos. At kung mapapansin nyo, hindi po natutupad. Pero kapag po ang mga propeta ang nagpahayag, especially kung galing ito sa Panginoon, ay mangyayari. At ito nga po yung katuparan na ang Ninibe po ay bumagsak sa chapter 3 verse 19. Kung babasahin po natin ay iginawad na ng Diyos yung kanyang katarungan sa bansang ito na ubod ng mapagmalaki. Kaya po atin pong pasalamatan sapagkat alam niyo po itong lumang tipan napakatagal na panahon. Napakatagal na. Kung yung panahon pa lang ng ating Panginoon ay napakatagal na, lalo na itong lumang tipan. Pero ang Diyos ay nananatili, sabi nga sa Biblia, sa Hebreo, ang Diyos ay the same, yesterday, today, and forever. Nananatili po siyang, hindi po siya nagbabago. Kung siya po ay mahabagin, siya po ay makatarungan, siya po ay ganun pa rin mga kapatid. Mananatili. Kaya nga po merong paghuhukom. Mga kapatid, isa pong paalala na rin po dyan, yung paghuhukom ay pagiging makatarungan ng Diyos. Hindi po puro habag. O sa panahon natin ngayon, talagang ipinapakita yung habag ng Diyos. Pero kung hindi naman po siya kikilalanin ng tao at hindi po papahalagahan yung ginawa ng ating Panginoon, magiging makatarungan ng Diyos para sa kanila. Kaya po mayroong paghuhukom. So, pinagpala po yung mga taong kinilala at humingi ng tawad sa Panginoon at nanampalataya sa Kanya. Makararanas po ito mararanasan nila yung pagpapatawad ng Diyos. Pero sa kabila nito, kung ang mata ay patuloy nagmamataas, ay ipatutupad ng Diyos ang kanyang katarungan. So, yun lamang po mga kapatid. Salamat po sa inyo at muli po ay nagpapasalamat po kami dahil patuloy po kayong sumusubaybay. Tayo po yung manalangin. Paksa. Medyo na overwhelmed po tayo dahil dun sa ating paksa. Hindi po tayo nakapag-pray nung simula. Tayo po yung manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Una sa lahat ay patuloy mo kaming paalalahanan sa pamamagitan ng aklat ng lumang tipan. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil pinapakita mo na ikaw ay ganun pa, hindi ka nagbabago. Nananatili ang iyong katapatan, ang iyong pagiging ang iyong habag, ang iyong kabutihan. Katulad ng sinabi ni Propeta Nahum, Panginoon, na hindi ka basta-basta madaling magalit, Panginoon. Bagkus, Lord, inuunawa mo ang bawat tao, especially, Lord, yung mga taong kumikilala sa iyo. Binibigyan mo ng pagkakataon na magsisi at kilalanin ka. Panginoon, pagpalain mo po ang aming pag-aaral, especially, Lord, ang aming Grace Everyday na maabot po namin yung mga taong ito, Panginoon, at mapaalalahanan sila patungkol sa iyong mga salita. Pagamat, Lord, ito po ay babala, salamat po sa inyo dahil ibinabalik mo kami sa mga pangyayari ng lumang tipan upang makita rin namin, Lord, kung paano ka kumilos nung panahon nila, Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.